nabasag ang katahimikan ng umaga. Isang manipis na baso ang bumagsak at kasunod nito'y isang mahinang iyak. Hindi ang tunog ng nabasag na salamin ang nagpakaba kay Andres de la Vega, kundi ang mahinang ungol ng takot na narinig niya mula sa kanyang 7 taong gulang na anak, si Biboy. Nasa sala si Biboy. At sa isang iglap, napunta sa kanya ang buong atensyon ni Andres. Binuo niya ang buhay na ito, ang kanyang tahimik na santuwaryo sa Tagaytay, bawat pader at bawat dekorasyon para sa mga sandali ng perpektong kapayapaan. Ngunit sa isang iglap, sa isang munting tunog, isang hindi angkop na nota ang tumama, isang maliit na pagyanig sa halos walang kapintasang simponiya ng kanyang maingat na inukit na mundo. Isang mahina, nakakagambalang tanong ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng kanyang isip. Bakit ganoon na lang ang takot niya sa nabasag na baso? Ito ang tahanan na pinangarap niya. Sa loob nito, isang perpektong pamilya. Siya, ang kanyang magandang asawang si Doña Clara, at ang kanilang kaisa-isang ampon, si Biboy. Ngunit ngayon, tila may butas ang kanyang inaakalang perpektong larawan. Mabilis na lumapit si Andres sa sala. Nakayuko si Biboy sa tabi ng nabasag na baso, mahina pa rin ang hikbi. Agad namang lumapit si Doña Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding bahid ng pagkayamot na mabilis niyang itinago. Niyakap niya si Biboy at tiningnan si Andres ng may pag-unawa. "Naku, Biboy! Bakit ka ganyan mag-react? Baso lang yan, anak. Wala namang masisira sa'yo." Malumanay ngunit may diin na sabi ni Clara habang kinukuha ang baso. "Tara anak, linisin natin yan. Andres, hindi mo na kailangang mag-alala. Aksidente lang ito." Masyado lang atang sensitive si Biboy ngayon. Tiningnan ni Andres si Biboy. Ang maliit na bata ay nakatingala sa kanya. Mga mata ay punong-puno ng luha, tila humihingi ng tawad. May kung anong kumurot sa puso ni Andres. Hindi lang ito basta pagiging sensitive. Ang takot sa mga mata ng bata ay malalim. Tila nakikita niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang basag na baso. Ayaw niyang sirain ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Si Clara ang kanyang asawa, at mahal na mahal nito si Biboy. Iyon ang laging sinasabi niya sa sarili. Narinig niya ang tunog ng sasakyan na pumasok sa bakuran. Dumating na ang kanyang tita Lourdes Manalo, ang kanyang tiyahin na dati kilalang child psychologist bago magretiro. Isang matalino at mapagmasid na babae si Lourdes, at ang kanyang pagdating ay laging nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan. Ngunit ngayon, may iba siyang nararamdaman. "Andres, ang aga ninyong nagkagulo dito," sabi ni Tita Lourdes. Ngumiti ngunit matalim ang tingin. Nakita niya ang nabasag na baso at ang mukha ni Biboy na punong-puno pa rin ng takot. Lumapit siya kay Biboy at dahan-dahang hinaplos ang ulo ng bata. "Anong nangyari sa aking munting anghel, tita?" "Walang anuman. Nabigla lang si Biboy. Aksidente lang," paliwanag ni Clara. Mabilis na kinuha sa kamay ni Biboy ang basag na salamin at inilagay sa basurahan. Napansin ni Andres ang bilis ng paglipat ng kanyang asawa mula sa mapagmahal na ina tungo sa praktikal na may bahay. Nag-alok si Clara ng kape, ngunit tumanggi si Tita Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nananatili kay Biboy. "Okay lang, Clara. May pakiramdam lang ako na kailangan kong makausap si Biboy ng mas matagal ngayon." Agad namang ngumiti si Clara. "Aba, oo naman, tita. Biboy, halika. Kausapin mo ang Tita Lourdes mo. Matagal na kayong hindi nagkikita." May diin ang bawat salita. Tila isang utos sa maliit na bata. Habang nag-uusap sina Andres at Clara tungkol sa mga negosyo, napansin ni Andres na hindi komportable si Biboy sa presensya ni Tita Lourdes. Hindi siya nagpapatawa. At ang kanyang mga sagot ay maikli at maingat. Laging nakatingin kay Clara na tila humihingi ng pahintulot. Kahit si Tita Lourdes ay tila napansin ito.
Mayroong kakaibang pag-iingat sa mga mata ni Biboy na hindi niya maintindihan. Ang pagkabata ay dapat puno ng laya at kasiyahan, ngunit kay Biboy, tila mayroong hindi nakikitang lubid na pumipigil sa kanya. "Kumusta ang pag-aaral mo, Biboy?" tanong ni Tita Lourdes. "Okay lang po, tita." Bulong ng bata at tiningnan niya si Clara na nasa likuran ni Tita Lourdes. Ngumiti si Clara sa kanya, ngunit mayroong kung anong pilit sa ngiti na iyon na si Andres lang ang nakakakita. Napansin din ni Andres na tuwing umaalis si Clara sa silid, tila lumuluwag ang balikat ni Biboy. Mas nakakahinga siya ng maluwag. Mas nakakausap si Tita Lourdes ng hindi gaanong naiilang. Ito ay munting detalye, ngunit hindi ito nakalampas sa matalas na mata ni Andres. Nang gabing iyon, matapos matulog si Biboy, nag-usap sina Andres at Tita Lourdes sa veranda. Malamig ang hangin mula sa lawa ng Taal, ngunit ang kanilang pag-uusap ay mas malamig pa. "Andres," simula ni Tita Lourdes, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit seryoso. "May napapansin ako kay Biboy." Napatingin si Andres sa kanya. "Anong ibig mong sabihin, tita?" Ang reaksyon niya kanina sa nabasag na baso. Labis. Hindi lang iyon basta pagiging sensitive. Para siyang laging may takot. At napapansin kong tila hindi siya komportable kapag kasama niya si Clara. "Napansin mo ba?" "Tita, wag naman. Mahal na mahal ni Clara si Biboy. Napakabuti niyang ina," depensa ni Andres. Kahit na may bahagi sa kanya ang nakakaramdam ng pagdududa, umiling si Tita Lourdes. "Hindi ko sinasabing hindi. Pero, Andres, ang mga bata ay parang mga salamin. Ang mga emosyon nila ay totoo. At ang takot ni Biboy ay hindi normal para sa isang bata. May pakiramdam ako na mayroong hindi sinasabi si Biboy. O kaya'y mayroong itinatanago." Napakunot ang noo ni Andres. Ano naman ang maitatago ng isang 7 taong gulang na bata, tita? Hindi ang bata ang nagtatago, ang mga nasa paligid niya. Minsan, ang mga pinakamasamang bagay ay nangyayari sa likod ng mga pinakamagandang pinto, Andres. Sana mali ako. Ngunit kailangan mong maging mapagmasid. Nagpaalam si Tita Lourdes, ngunit ang kanyang mga salita ay naiwan sa isip ni Andres. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tiningnan niya ang kanyang mansyon. Ang ilaw sa kuwarto ni Biboy ay nakabukas. Mayroon ba talagang itinatago sa loob ng kanyang perpektong tahanan? Hindi niya naisip na darating ang araw na pagdududahan niya ang kanyang sariling asawa, ang babaeng minahal niya, at ipinagkatiwala ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak. Pumasok si Andres sa silid ni Biboy. Natutulog na ang bata. Mahina ang paghinga. Lumuhod si Andres sa tabi ng kama. Hinaplos ang pisngi ng anak. Ang kanyang mukha ay inosente. Ngunit sa ilalim ng mga pilikmata, mayroong bahid ng kalungkutan. Nakita niya ang isang maliit na lukot na piraso ng papel sa ilalim ng unan ni Biboy. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Binuksan niya ito. Sa papel, may nakasulat na hindi maintindihang sulat kamay. Ngunit malinaw ang mga salitang, "Takot ako, Mama." Sa tabi ng mga salitang iyon, ay isang simpleng drawing ng malungkot na mukha. Nanlaki ang mga mata ni Andres. "Takot ako, Mama." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Sino ang tinutukoy ni Biboy? Bakit siya takot? At bakit niya itinago ito? Hindi makatulog si Andres. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Tita Lourdes. May mali. Ramdam ko. At ang maliit na sulat kamay sa ilalim ng unan ni Biboy. Takot ako, Mama. Kaninong mama ang tinutukoy ni Biboy? Hindi niya matanggap na si Clara, ang kanyang asawa, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang anak, ang dahilan ng takot na iyon. Ngunit ang pagdududa ay kumakalat na sa kanyang isip. Tila isang lason. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Tita Lourdes. Dumiretso siya sa playroom ni Biboy.
at sinubukan niyang kausapin ang bata nang walang presensya ni Clara. Habang naglalaro ng manika, pilit na humugot ng impormasyon si Tita Lourdes mula kay Biboy. "Biboy, gusto mo bang mag-drawing tayo?" Malumanay na tanong ni Tita Lourdes. Ngumiti si Biboy, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. "Opo, tita." Habang nagdo-drawing si Biboy, napansin ni Andres na nag-iiba ang ekspresyon ng bata sa tuwing may naririnig siyang yabag sa labas ng pinto. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Clara. "Sino ang kasama mo, Tita Lourdes?" Boses ni Clara habang dahan-dahang binuksan ang pinto. "Nandito lang pala kayo." "Biboy, anak, may gusto ka bang inumin? Mainit dito sa playroom, baka mapawisan ka." Agad na tumayo si Biboy. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. "Hindi po, Mama. Okay lang po ako." Ngumiti si Clara sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay matalim na tumingin kay Tita Lourdes na tila nagbibigay ng babala. "Mabuti naman. Sige, laro lang kayo. Tatawagin ko kayo kapag handa na ang agahan." Lumabas si Clara at muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin. Napansin ni Andres na hindi na nakapokus si Biboy sa pagdodrawing at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ilang araw ang lumipas. Mas naging mapagmasid si Andres. Sinusubukan niyang magkunwari na abala sa kanyang trabaho sa laptop, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatutok kay Clara at Biboy. Nakita niya ang mga maliliit na bagay na dati binalewala niya. Isang hapon, nakita ni Andres si Biboy na naglalakad ng mag-isa sa pasilyo. Umiiyak ng mahina. Natanaw niya si Clara na nasa balkonahe. Kausap ang kanyang telepono at tila hindi napapansin ang bata. Lalapitan na sana ni Andres si Biboy nang biglang lumingon si Clara. Nakita nito si Biboy at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa inis, naging pag-aalala. "Biboy! Anong nangyayari, anak?" Malumanay na tanong ni Clara at lumapit sa bata. "Bakit ka umiiyak, ha? Halika dito sa mama." Ngunit hindi niya nakita ang pag-igting ng mga balikat ni Biboy. Ang marahang paghila ng bata sa sarili nito mula sa yakap ni Clara. Mabilis na nagkunwari si Andres na abala sa laptop, ngunit ang kanyang puso ay kumikirot. Ito ba ang maskara na sinasabi ni Tita Lourdes? Isang umaga, habang nasa kusina, narinig ni Andres ang pagtatalo sa pagitan ni na Clara at Manang Fe, ang matandang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa kanila. "Manang Fe, bakit hindi pa tapos ang mga gawain mo? Hindi mo ba alam na abala ako?" Boses ni Clara, may halong inis. "Pasensya na po, Ma'am Clara. Binigyan ko lang po ng kaunting merienda si Biboy. Gutom na po kasi ang bata." Paliwanag ni Manang Fe. "Merienda? Hindi ba't sinabi ko na walang merienda bago magtanghalian? Kailangan niyang matuto ng disiplina." "Alam mo namang mahirap turuan ang batang yan," madiin na sabi ni Clara. Napansin ni Andres ang biglang pagtigil ng ingay. Nang sumilip siya, nakita niya si Clara na nakatingin ng masama kay Manang Fe. Ang mukha ni Clara ay tila yelo. Ngunit nang makita niya si Andres na lumalabas sa kusina, mabilis na nagbago ang ekspresyon niya, naging malumanay. "Andres, mahal, narinig mo ba ang usapan namin ni Manang Fe? Ang kulit talaga ni Manang," sabi ni Clara. Tumawa ng mahina. "Nais ko lang namang matuto si Biboy ng tamang gawi sa pagkain. Mahal ko lang ang anak ko." Tumango si Andres, ngunit ang loob niya ay balisa. Hindi siya kumbinsido. May mali. May labis na lamig sa mga mata ni Clara na hindi niya kailanman napansin. Dumating ang linggo at dinala ni Tita Lourdes si Biboy sa isang art workshop para sa mga bata. Pinayagan siya ni Andres. Umaasang makakatulong ito kay Biboy na maipahayag ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, tinawagan siya ni Tita Lourdes. "Andres." Boses ni Tita Lourdes, may halong pag-aalala. "May ibibigay ako sa iyo. Ang drawing ni Biboy ngayong araw." Kinaumagahan, dinala ni Tita Lourdes ang drawing kay Andres. Isang bahay ang nakaguhit
Ngunit ang mga bintana ay walang ilaw at mayroong malaking anino na nakakubli sa likod ng pinto. Sa gitna ng bahay, isang maliit na ibon ang nakakulong sa isang hawla. Sa ibaba, sa isang sulok, mayroong isang maliit na bata na nakayuko. Ang mga mata ay malungkot. "Andres!" sabi ni Tita Lourdes. Itinuro ang anino. Ito ang kanyang takot. Ang kanyang nararamdaman sa loob ng bahay na ito. Ang ibon sa hawla. Si Biboy yan. Nakakulong siya. Napaatras si Andres. Napailing siya. Hindi ito maaaring mangyari. Kinagabihan, habang patulog si Biboy, tiningnan siya ni Andres. Malalim ang paghinga ng bata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang kumot. Lumabas si Andres sa silid. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang maniwala na nagkakamali si Tita Lourdes, na nag-overthink lang siya. Ngunit ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkonekta. Bumalik siya sa silid ni Biboy, hindi na makapagtiis. Dahan-dahan niyang inangat ang unan ng bata. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya ang isang maliit na lukot na piraso ng papel. Hindi ito ang dati. Ito ay mas bagong lukot. Dahan-dahan niyang binuksan. Doon, muling nakasulat ang mga salitang, "Takot ako, Mama." At sa ibaba, isang simpleng guhit ng isang malungkot na mukha na may luha na umaagos. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Hindi ito maaaring maging isang simpleng imahinasyon. Ang sakit ng pagdududa ay pumuno sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito kayang balewalain. Ang maliit na piraso ng papel ay nakalatag sa kanyang palad. Ang mga salitang, "Takot ako, Mama," ay tila umukit sa kanyang kaluluwa. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito ay isang nag-aalab na apoy sa kalooban ni Andres. Hindi niya maaaring balewalain ang tinig ng kanyang anak. Ang takot na namumuo sa mga mata ni Biboy. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagsisisi. Paano niya hindi napansin ang lahat ng ito? Paano niya nagawang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan dahil sa kagustuhan ng isang perpektong pamilya? Kinaumagahan, maaga pa ay tumayo na si Andres. Hindi siya makatulog sa buong gabi. Nagpasya siyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ano man ang mangyari, hindi na siya magiging bulag. Nilapitan niya si Manang Fe sa kusina, kung saan abala ito sa paghahanda ng agahan. Alam niyang matagal nang kasama si Manang Fe sa bahay at nakita na nito ang lahat. "Manang." Simula ni Andres, ang kanyang boses ay mahina at seryoso. "Kailangan ko ang tulong mo." Nagulat si Manang Fe, ngunit agad siyang nakabawi. "Ano po iyon, Senyor Andres? Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol kay Biboy. May napapansin akong kakaiba at kailangan kong kumpirmahin. Kailangan kong maglagay ng mga secret camera sa bahay, sa kwarto ni Biboy, at sa ilang lugar na madalas silang magkasama ni Clara. Tutulungan mo ba ako?" Nag-aalangan si Manang Fe. Bakas sa kanyang mukha ang takot. "Senyor Andres, delikado po iyan. Alam niyo naman po si Ma'am Clara. Mas delikado kung hindi ko gagawin, Manang," sagot ni Andres. Ang kanyang mga mata ay matatag para kay Biboy ito. "Kung may mali, kailangan nating malaman. Tutulungan mo ba ako o hindi?" Sa huli, pumayag si Manang Fe. Alam niyang matagal na siyang nagtitimpi sa mga nakikita niya. Noon pa man ay may hinala na siya, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin. Kinabukasan, habang abala si Clara sa kanyang mga social engagements at si Biboy ay nasa paaralan, nagpatulong si Andres kay Manang Fe sa pag-install ng mga maliliit na wireless camera sa mga strategic na lokasyon, sa kuwarto ni Biboy, sa sala at sa playroom. Maliliit ang mga ito, halos hindi mapapansin. Dumating ang gabi. Hindi makatulog si Andres. Hawak niya ang kanyang tablet, nakakonekta sa mga kamera. Pinanood niya ang mga footage, bawat galaw ni Clara, bawat reaksyon ni Biboy. Sa una, wala siyang napansin na kakaiba.
Ngunit habang nagpapatuloy ang mga oras, unti-unti siyang nagulat. May isang eksena kung saan umiiyak si Biboy sa kanyang kwarto. Matapos yatang hindi niya nagawa ng tama ang kanyang assignment. Pumasok si Clara, hindi para aliwin ang bata, kundi para kumuha ng isang bagay sa drawer. Tama na ang drama, Biboy. Malamig na sabi ni Clara. Hindi mo kailangang umiyak sa bawat maliit na bagay. Hindi ka ganyan pinalaki ng mama mo. Hindi man niya nakita ang mukha ni Clara ng malinaw. Ang tinig nito ay tila yelo. Hindi niya pinansin ang paghikbi ni Biboy at umalis. Naiwan si Biboy na mag-isa, nakayuko, patuloy sa pag-iyak hanggang sa makatulog. Naramdaman ni Andres ang hapdi sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya ito nakita noon? Ang pagpapabaya, ang lamig sa bawat salita. Sa isa pang footage, nakita ni Andres si Biboy na lumabas mula sa kusina na tila nagugutom at hinila ang dulo ng damit ni Clara. Mama? Gutom po ako. Malumanay na sabi ni Biboy. Biboy! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi pa oras ng merienda. At huwag kang humawak sa damit ko ng ganyan, makukunat. May inis na sagot ni Clara. Nagulat si Biboy at agad na binitawan ang damit. Sumimangot si Clara at nagpatuloy sa paglalakad. Iniiwan si Biboy na nakatayo ng mag-isa sa pasilyo. Mga mata ay malungkot. Nang makita ito ni Andres, naramdaman niya ang galit na bumubulwak sa kanyang dibdib. Ito ang mga bagay na nangyayari sa likod ng kanyang likod. Ang mga lihim na itinatago sa kanyang perpektong tahanan. Isang umaga, habang nasa trabaho si Clara, muling kinausap ni Andres si Manang Fe. Manang, ang mga video, nakita ko ang lahat. Ang pagtrato niya kay Biboy, halos hindi makapagsalita si Andres sa sobrang galit. Kailangan kong malaman ang lahat. Matagal ka nang nandito. May iba pa ba akong hindi alam? Yumuko si Manang Fe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Senyor Andres, masakit pong sabihin pero marami pa po. Halos araw-araw po. Ganyan po ang pagtrato niya kay Biboy. Hindi po siya pinapakain ng maayos minsan kapag nagagalit siya. Pinagbabawalan po siyang maglaro. Pinipilit mag-aral ng sobra-sobra. At ang mga salita niya po, mas masakit pa po sa palo. Nanginginig si Andres. Anong mga salita, Manang? Sinabihan niya po si Biboy na hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng papa mo o mas mabuti pang hindi ka nalang nag-exist. Minsan po, tinatawag niya po siyang pasanin o walang kwenta. Ang bata po, laging tahimik at takot. Gusto ko pong sabihin sa inyo noon pa, Senyor Andres, pero natatakot po ako. Sinabi po ni Ma'am Clara na kapag nagsalita po ako, tatanggalin niya po ako at sisiguraduhin niyang wala na akong ibang mapagtatrabahuhan. At babalikan niya po si Biboy. Napakunot ang noo ni Andres. Huwag kang mag-alala, Manang. Protektado ka na. At si Biboy. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Manang Fe, agad na kinontak ni Andres ang kanyang trusted lawyer, si Attorney Cardo Morales. Cardo, kailangan natin magkita ngayon din. May kailangan akong malaman. Nang gabing iyon, sa tahimik na opisina ni Cardo, ipinakita ni Andres ang lahat ng footage at mga recording. Malamig ang mukha ni Cardo habang pinapanood niya ang bawat video. Andres, ito ay malinaw na child abuse at emotional manipulation. Sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay seryoso. May sapat na tayo para kasuhan siya. Hindi lang yon, Cardo. Sabi ni Andres. Kailangan ko ring tingnan ang financial records ni Biboy. May account siya na pinondohan ko para sa kanyang kinabukasan. Gusto kong malaman kung mayroong mga transaksyon doon na hindi ko alam. Agad na sinimulan ni Cardo ang pagtingin sa mga financial records. Hindi nagtagal, nanlaki ang mga mata niya. Andres? Sabi ni Cardo. May malalaking withdrawal dito. Hindi ito para sa tuition o para sa mga pangangailangan ni Biboy. Mga transfer ito sa ibang account, sa ibang bansa, at may nakita akong mga transaksyon sa mga account na nakapangalan sa isang Alonzo.
Ang maiden name ni Clara, nagulantang si Andres. Hindi lang si Biboy ang biktima ni Clara, kundi pati na rin ang kanyang sariling pinaghirapan. Nagsisimula ng gumuho ang kanyang mundo. Nang gabing iyon, hindi na makatiis si Andres. Bumalik siya sa kanyang pagmamanman. Sa surveillance screen, nakita niya si Clara na pumasok sa silid ni Biboy. Natutulog na ang bata, yumuko si Clara at nagsimulang bumulong sa tainga ni Biboy. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit ang ngiti sa labi ni Clara ay hindi isang ngiti ng pagmamahal. Ito ay isang nakakakilabot na ngiti ng pagtagumpay, ng kontrol. Pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ni Clara ang paboritong teddy bear ni Biboy mula sa kama. Tiningnan niya ito ng may pagkasuklam. Sa isang iglap, ibinato niya ang teddy bear sa sahig. Sa isang sulok ng silid, na tila isang basurang walang kwenta. Pagkatapos ay lumabas siya sa silid. Napasigaw si Andres sa loob-loob niya. Naramdaman niya ang matinding galit na bumubulwak, kasabay ng sakit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo. Hindi na niya maaaring hayaan ito. Hindi makapaniwala si Andres sa nakita niya. Ang imahe ni Clara na walang awang ibinabato ang teddy bear ni Biboy ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabaya o emosyonal na pang-aabuso. Ito ay isang kilos na puno ng pagkamuhi, ng pagpaparamdam na walang halaga ang mga bagay na mahalaga kay Biboy. At ang mga salitang nabasa niya sa lukot na papel, "Takot ako, Mama," ay mas malalim na ngayon ang ibig sabihin. Ang galit at sakit ay pumuno sa kanya, nagtulak sa kanya na kumilos ng mabilis. Niyaya niya si Attorney Cardo Morales na magkita kinabukasan sa kanilang opisina bago pa man maghinala si Clara. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Andres, naghihintay kay Cardo. Ang kanyang pakiramdam ay tila dinadala sa isang korte, kung saan siya mismo ang nakatayo sa harap ng hurado, naghihintay ng hatol, ngunit hindi para sa kanya ang hatol na ito, kundi para sa taong pinagkatiwalaan niya. Pumasok si Cardo, ang kanyang mukha ay seryoso. "Andres, ano ang importanteng pag-uusapan natin? At napakaaga mo." Walang paligoy-ligoy na inilatag ni Andres ang lahat ng ebidensya. Ipinakita niya ang mga footage mula sa secret cameras. Ang pagpapabaya ni Clara, ang malamig nitong pagtrato, ang mga salitang sinabi niya kay Biboy, at ang huling insidente ng pagbato ng teddy bear. Ipinakita rin niya ang mga recording ng pagtatalo ni na Clara at Manang Fe na nagpapatunay sa pagkontrol ni Clara sa pagkain at pag-aaral ni Biboy. At syempre, ang mga lukot na papel na may mga nakasulat na salitang, "Takot ako, Mama." Tahimik na pinanood ni Cardo ang bawat clip, pinakinggan ang bawat recording. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ni Andres ang unti-unting pagtigas ng kanyang panga. "Ito ay sapat na, Andres. Malinaw na kaso ng child abuse at emotional cruelty," sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. "Masisiguro nating maalis si Biboy sa kanyang pangangalaga." "Hindi lang yan, Cardo," sabi ni Andres. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. "May hinala ako sa financial side. Nagsimula akong tingnan ang trust fund ni Biboy at may mga kahina-hinalang withdrawal at ang aking mga business accounts. Kailangan nating tingnan ang lahat ng iyon." Agad na kumilos si Cardo. Bilang abogado ng pamilya at ng kumpanya, may access siya sa lahat ng mga financial records. Habang iniisa-isa niya ang bawat dokumento, ang bawat transaksyon, unti-unting nabubuo ang isang mas malaking larawan, isang larawan ng isang masusing planong pagnanakaw. "Andres, tignan mo ito," sabi ni Cardo. Itinuro ang isang linya sa financial statement. Mayroong sunod-sunod na malalaking halaga na inilipat mula sa joint account ninyo at sa trust fund ni Biboy patungo sa iba't ibang offshore accounts at ang mga beneficiary. Lahat sila ay may apelyidong Alonzo. Mga kamag-anak ni Clara. Nanlaki ang mga mata ni Andres.
Hindi lang ito pagpapabaya. Ito ay direktang pagnanakaw. Isang malaking scheme. Gaano kalaki, Cardo? Milyon-milyon, Andres. Hindi lang ito basta maliit na halaga. Ito ay planadong paglustay ng ari-arian. Ginawa niya ito ng matagal na, dahan-dahan, para hindi mapansin. Naramdaman ni Andres ang pagduduwal. Ang kanyang asawa, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang buhay at kinabukasan, ay isang manloloko, isang gold digger, na sinamantala ang kanyang pagnanais ng isang pamilya at may nakita pa akong iba. Andres, sabi ni Cardo habang nag-encode sa kanyang computer. Tiningnan ko ang background ni Clara bago pa siya nakilala. Mayroon siyang malaking utang bago kayo ikasal. Mga utang sa sugal at iba pang mga negosyo na nalugi. At mayroon ding lumabas na lumang kaso na kinasasangkutan niya isang lawsuit na may kaugnayan sa isang lalaki na nawala ng misteryoso matapos silang magkasama sa isang scheme ng real estate. Hindi ito umabot sa korte noon dahil sa kakulangan ng ebidensya, pero ang kanyang pangalan ay nakalista bilang isang suspect. Bumalik ang alaala ni Andres sa mga pakiusap ni Clara. Natulungan ang kanyang malayong kamag-anak na may problema sa negosyo, o ang kanyang matandang kaibigan na kailangan ng tulong pinansyal. Lahat ng iyon ay mga palusot lamang. Naramdaman ni Andres ang matinding sakit ng pagkalito at pagkasuklam. Akala niya ay perpekto ang lahat. Akala niya ay mahal siya ni Clara. Mahal nito si Biboy, ngunit ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang masining na palabas, isang gintong kadena na kanyang pinahintulutan. Ang lahat ay peke, bulong ni Andres. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang pagmamahal niya, ang kanyang pagiging ina, at lahat ito ay bahagi ng isang scheme. Tama ka, Andres, sabi ni Cardo. Napakahusay niyang artista, ngunit hindi na natin siya hahayaan. May sapat na tayo para sirain ang kanyang imperyo ng kasinungalingan. Patuloy ang pag-scan ni Cardo ng mga dokumento at lumang balita. May nakita siyang isang lumang news article tungkol sa isang kaso ng pagkamatay. Andres, sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso, halos pabulong. Mayroon akong nakita. Isang lumang balita. Isang car accident. 2 mag-asawa ang namatay. Walang iniwan kundi isang maliit na bata. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay inilipat sa pangalan ng isang tiyahin. At ang pangalan ng mag-asawa, Ramirez, at ang pangalan ng bata, Biboy. Napatulala si Andres. Pakiramdam niya ay may bumagsak na bato sa kanyang dibdib. Ramirez, Biboy, ang pangalan ng tunay na mga magulang ni Biboy. Ang pagkamatay nila ay hindi simpleng aksidente at si Clara ay kasangkot. Ito ay hindi maaaring mangyari, bulong ni Andres. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya ganoon kasama. Ang pangalan ng tiyahin ay nakalista bilang Clara Alonzo, sabi ni Cardo. Mayroon ding isang maliit na detalye tungkol sa isang legal dispute sa pagitan ng tiyahin at isang malayong kamag-anak tungkol sa custody ng bata at ang ari-arian. Ang tiyahin, si Clara, ang nanalo. Nanginig ang buong katawan ni Andres. Ang kanyang inaakalang perpektong asawa ay hindi lang isang manloloko. Siya ay isang halimaw. Ang maliit na bata na kanyang inampon ay isang biktima ng isang mas malaking, mas madilim na plano. Hindi lang niya sinamantala ang pagnanais ni Andres ng pamilya. Sinamantala niya ang trahedya ng isang batang ulila. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang takot sa mga mata ni Biboy. Ang takot ako, Mama, na kanyang nabasa. Mayroon siyang isang mas masahol na bagay na dapat harapin. Ang mga nalaman ni Andres mula kay Cardo ay hindi lang nagpagimbal sa kanya. Sinira nito ang pundasyon ng kanyang mundo. Hindi lang si Clara ang mapanlinlang na asawa at abusadong ina. Siya ay isang halimaw na nakatago sa ilalim ng perpektong ngiti.
Isang mastermind sa likod ng trahedya ng mga Ramirez. Ang pagkakaugnay ni Clara sa pagkamatay ng tunay na magulang ni Biboy ay isang sugat na bumubungkal sa kanyang kaluluwa. Ang galit at pagkasuklam ay bumalot sa kanya, kasabay ng matinding guilt. Paano niya nagawang ipikit ang mga mata niya? Paano niya hindi nakita ang kasamaan sa likod ng maskara? Alam ni Andres na dapat siyang kumilos. Ngunit habang nagpaplano siya, tila may kakaibang pagbabago sa kilos ni Clara. Mas naging mapagmahal ito kay Biboy. Mas naging maalaga. Naramdaman ni Andres na tila may naamoy si Clara, na tila may alam na ito sa kanyang mga ginagawang lihim. Ang maskara ni Clara ay hindi na lang isang maskara. Ito ay naging baluti, mas matibay at mas nakakatakot kaysa kailanman. Isang araw, habang nasa sala si Biboy, naglalaro ng kanyang mga manika, lumapit si Clara. Naka-on ang isa sa mga secret cameras ni Andres at mula sa kanyang opisina, pinanood niya ang bawat galaw ni Clara. "Biboy, anak," malumanay na sabi ni Clara, "na akala mo ay tunay na nagmamahal, may sasabihin ka ba sa papa mo tungkol sa akin? Kung mayroon man, sasabihin mo ba sa akin?" Nagtaka si Biboy, umiling. "Wala po, Mama. Mabuti," sabi ni Clara. Hinaplos ang pisngi ni Biboy, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Tandaan mo, Biboy, kung may sasabihin kang hindi totoo tungkol kay Mama, magagalit si Papa. At kapag nagalit si Papa, aalis ka sa bahay na ito. Ayaw mo naman yon, di ba? Gusto mong laging kasama si Papa?" Tumango si Biboy. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Opo, Mama. Mabuti." Ngumiti si Clara. "Maging mabait na bata. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikagagalit ni Mama at Papa. Maliwanag?" "Opo," bulong ni Biboy. Naramdaman ni Andres ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang manipis na linya sa pagitan ng pagmamahal at pagbabanta, ang pagkontrol sa isang bata sa pamamagitan ng takot. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nais niya ay yakapin si Biboy at hilahin ito papalayo sa babaeng iyon. Hindi nagtagal, nag-organisa si Clara ng isang engrandeng charity event sa kanilang Bithu. Ito ay isang grandioso na pagpapakitang tao. Inimbitahan niya ang mga kilalang tao, mga politiko at mga miyembro ng media. Gusto niyang ipakita sa lahat na sila ay isang perpektong pamilya. Nakita ni Andres ang pagiging abala ni Clara sa pag-aasikaso ng event, ang kanyang mapagkunwaring ngiti sa bawat kamera, ang kanyang walang kapintasang pag-arte bilang isang mapagmahal na asawa at ina. "Andres, mahal, tingnan mo ang dami ng tao na sumusuporta sa ating advocacy para sa mga bata," sabi ni Clara habang kinukunan sila ng litrato. Hawak niya ang kamay ni Biboy at masayang ngumiti ang bata sa kamera, ngunit nakita ni Andres ang pilit sa mga mata ni Biboy. Pilit ding ngumiti si Andres, nakaramdam ng pagkasuklam. Ito ay isang teatro at sila ay mga papet sa palabas ni Clara. Hindi niya matanggap na ang babaeng ito ay kayang maging ganito kaperpekto sa harap ng publiko habang pinapahirapan ng isang inosenteng bata sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa gitna ng party, sinubukan ni Andres na kausapin si Biboy ng pribado. Nakita niya ang pagkakataon nang lumayo si Clara sandali para kausapin ang isang bisita. "Biboy, anak," bulong ni Andres. Lumuhod sa tabi ni Biboy. "Gusto ka ba kausapin ni Papa? May gusto ka bang sabihin sa akin?" Ngunit bago pa man makasagot si Biboy, lumapit si Clara. "Andres, mahal, hinahanap ka ng mga bisita natin. Biboy, anak, halika rito. Ipakikilala kita kay Congressman Reyes." Hinila ni Clara si Biboy papalayo at muling nawalan ng pagkakataon si Andres. Ang pader sa pagitan niya at ni Biboy ay mas mataas kaysa kailanman at si Clara ang nagtatayo nito. Naramdaman ni Andres ang kawalan ng pag-asa. Paano niya ililigtas si Biboy kung hindi niya ito makausap ng matino? Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng party, habang abala si Andres sa kanyang opisina,
May nag-abot sa kanya ng isang sobre. Ito ay galing sa isang law office, ang law office ni Clara. Kinuha niya ang laman ng sobre. Isang summons. Nanlaki ang mga mata ni Andres habang binabasa ang mga nilalaman. Ang puso niya ay kumabog. Nang mabilis, ang summons ay naglalaman ng mga matinding akusasyon, financial mismanagement at pang-aabuso ng pondo ng kanyang kumpanya. Inakusahan din siya bilang isang unfit parent, isang amang walang panahon para sa kanyang anak na umaasa lang sa iba sa pagpapalaki kay B-Boy. At ang pinakamasakit sa lahat, hinihingi ni Clara ang full custody ni B-Boy at ang malaking bahagi ng kanilang conjugal property. Naramdaman ni Andres na tila bumagsak sa kanya ang mundo. Ito na ang ganti ni Clara. Alam niyang napaghandaan niya ang lahat ng ito. Ang kanyang mga plano ay naunahan. Ang mga ebidensya na kanyang nakalap ay tila mawawala ng saysay. Hindi lang niya inatake ang kanyang pagiging asawa, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao bilang isang ama at bilang isang negosyante. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasa panganib. Ito ang all is lost moment. Habang nakatitig siya sa summons, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Nakatayo si Clara doon, nakasuot ng isang eleganteng robe at may nakakakilabot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal. Ito ay ngiti ng isang mandirigma na nakakita ng pagkakataon. Nagkamali ka, Andres. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may tago na tigas. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Ang laban na ito ay simula pa lang. At sa huli, ako ang mananalo. Nakatayo lang si Andres doon. Ang summons ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang mga salita ni Clara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mundo ay gumuho. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot. Paano niya ililigtas si B-Boy kung siya mismo ay nasa bingit ng pagkawala? Ang mga salita ni Clara, ako ang mananalo, ay patuloy na umalingamngaw sa isip ni Andres. Parang isang selyo, isang propesiya na hindi niya nais mangyari. Ang summons ay tila isang malamig na palaso na tumusok sa kanyang pagkatao. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa kinabukasan ni B-Boy. Ang galit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manalo ang kasinungalingan. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Ang courtroom ay puno ng mga kamera, mga reporter, at mga taong usisero. Naramdaman ni Andres ang bigat ng mga tingin. Ang bawat sulyap, bawat bulong, ay tila isang akusasyon. Pumasok si Clara. Nakasuot ng isang simpleng itim na damit, ang kanyang mukha ay malungkot, ngunit matatag. Sa kanyang tabi ay isang kilalang abogado, si Attorney Corpuz. Nakilala sa kanyang kakayahang manalo ng mga mahihirap na kaso. Sinalubong niya ang mga kamera ng isang pilit na ngiti at hinawakan ang kamay ng isang staff na tila nagbibigay suporta. Ang kanyang bawat kilos ay perpekto, dinisenyo para makuha ang simpatya ng publiko. Umupo si Clara sa kanyang upuan at ang mga mata niya ay nagtama kay Andres. Mayroon siyang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng paghahamon. Nagsimula ang pagdinig. Agad na inilatag ni Attorney Corpuz ang kanilang mga akusasyon. Sinimulan niya sa paglalarawan kay Andres bilang isang workaholic na ama na mas abala sa kanyang kumpanya kaysa sa kanyang pamilya. Ipinakita niya ang mga larawan ni Andres na abala sa laptop habang si Clara ay masayang naglalaro kasama si B-Boy. Walang alam ang hurado na ang mga larawang iyon ay staged. Pinlano ni Clara para sa eksaktong sandaling ito. Ang aking kliyente, si Doña Clara de la Vega, ay isang mapagmahal na asawa at ina. Siya ang gumawa ng lahat para sa kapakanan ng kanilang anak, si B-Boy, habang ang kanyang asawa, si Mang Andres de la Vega, ay abala sa pagpapalago ng kanyang imperyo. Ngunit ngayon, siya ay inakusahan ng mga kasinungalingan. Sabi ni Attorney Corpuz,
Ang kanyang boses ay puno ng drama. Paano niya magagawang akusahan ang isang inang nagmamahal? Pagkatapos, tumayo si Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may kalakasan, mahal na hukom. At sa lahat ng naririto, masakit po sa akin na nasa posisyon ako ngayon. Pinilit ko pong maging isang perpektong asawa at ina. Ngunit ang aking asawa, masyado siyang abala sa kanyang trabaho. Ang aming pamilya ay napabayaan at ang mas masakit ay inakusahan niya ako ng mga bagay na hindi ko kailanman nagawa. Naglabas si Clara ng panyo at pinunasan ang mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Nagulantang si Andres, ang kanyang asawa, isang mahusay na aktres, ay kayang magsinungaling nang walang bahid ng pagdududa. Naramdaman ni Andres ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, sabihin sa lahat na ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Sa labas ng korte, ang media ay nagkakagulo. Agad na lumabas ang mga balita. Tech billionaire Andres de la Vega, inakusahan ng pagpapabaya at pang-aabuso sa asawa at anak, perpektong pamilya, gumuho dahil sa isang milyonaryo. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Clara na sinamantala ang kanyang mga koneksyon sa media para siraan ang pangalan ni Andres. Naramdaman ni Andres ang bigat ng paghuhusga ng publiko. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pinaghirapan, ay unti-unting nawawasak. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Attorney Cardo Morales, na kalmado at matatag. At sa likuran, si Tita Lourdes at Manang Fe, na parehong nagpakita ng buong suporta. Huwag kang mag-alala, Andres, bulong ni Tita Lourdes. Alam naming ang totoo at hindi ka namin iiwan. Senyor Andres, huwag po kayong susuko. Alam po namin ang lahat, bulong din ni Manang Fe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kanilang mga salita ay tila isang balm sa sugatan niyang kaluluwa. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumaban. Nagsimula ang panig ni Andres. Inilatag ni Attorney Cardo Morales ang ilang preliminaryong ebidensya. Ipinakita niya ang mga financial records na nagpapakita ng mga kahina-hinalang withdrawal mula sa trust fund ni B-Boy. Mahal na hukom at sa mga hurado. Simula ni Cardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na mayroong malalaking halaga ng pera na inilabas mula sa trust fund ng menor de edad na si B-Boy Ramirez nang walang malinaw na layunin para sa kapakanan niya. Bukod dito, mayroon ding mga transaksyon patungo sa mga offshore account na konektado sa apelyido Alonzo, ang maiden name ng nagrereklamo, ngunit hindi nagpatalo si Clara. Agad na tumayo si Attorney Corpuz, propesyonal na hukom. Ang lahat ng iyan ay may legal na basehan. Ang mga withdrawal na iyon ay ginamit para sa mga emergency medical expenses ng aking kliyente at sa mga investment na pinagkasunduan ng mag-asawa, na sa kasamaang palad ay hindi na ibigay sa kanila ang tamang ROI. At ang tungkol sa mga Alonzo accounts, mga pautang iyon sa kanyang mga kamag-anak na ngayon ay binabayaran. Ang lahat ng iyan ay may dokumentasyon at handa kaming ipakita sa korte. Naglabas si Ate Corpuz ng mga dokumentong tila nagpapaliwanag sa bawat transaksyon at pinaniwalaan ito ng hurado. Ang mukha ni Cardo ay nanatiling kalmado, ngunit alam ni Andres na ito ay isang masusing labanan. Naramdaman ni Andres ang matinding frustration. Naramdaman niya ang pagiging walang kaya. Hindi siya makapaniwala sa galing ni Clara sa pagmamanipula. Tila handa na ang lahat ng kanyang mga plano. Ang kanyang mga ebidensya ay tila hindi sapat sa harap ng mga kasinungalingan ni Clara. Sa isang pagkakataon, habang nagpapalitan ng matalim na salita ang mga abogado, nagtama ang mga mata ni na Andres at Clara. Ngumiti si Clara sa kanya, isang mapanuksong ngiti na puno ng panunuya. Hindi mo pa alam ang lahat, Andres, bulong ni Clara. Sapat lang para marinig ni Andres. Ang pinakamasakit ay hindi pa lumalabas.
Naramdaman ni Andres ang paglaganap ng lamig sa kanyang katawan. Ano pa ang kaya niyang gawin? Ano pa ang sikreto na tinatago ni Clara na mas masakit pa kaysa sa lahat ng nalaman na niya? Naramdaman niya ang bigat ng laban. Ngunit sa kanyang isipan, isang imahe ang kumislap ang mukha ni Biboy, puno ng takot. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi kailanman. Ang pinakamasakit ay hindi pa lumalabas. Ang mga salitang iyon ni Clara ay bumabagabag kay Andres sa buong linggo. Ano pa ang mas sasakit kaysa sa pang-aabuso kay Biboy at pagnanakaw ng kanyang yaman? Ngunit sa kabila ng pag-aalala, naroon ang determinasyon. Hindi siya susuko para kay Biboy. Dumating ang araw ng desisyon, ang pinakahihintay na pagdinig. Mas masikip ang courtroom kaysa noong una, na tila lahat ay naghihintay ng malaking pagtatapos ng drama. Ang mga kamera ay kumikislap, ang mga bulong ay mas malakas. Pumasok si Clara, ang kanyang mukha ay kalmado. May konting ngiti, confident. Iyon ang bumabagabag kay Andres. Bakit siya ganito ka-confident? Handa na po kami, mahal na hukom, sabi ni Attorney Cardo Morales. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nais po naming ipakita ang mga ebidensyang makakapagpatunay sa tunay na kalagayan ni Biboy at sa mga ginawa ng nagrereklamong si Doña Clara Alonzo de la Vega. Unang ipinakita ni Cardo ang mga video footage mula sa mga secret camera. Nagsimula ito sa mga footage ng pagpapabaya ni Clara. Ang pag-iwan kay Biboy na umiiyak mag-isa sa kwarto. Ang pag-snub sa pag-iyak ng bata, ang pagbato ng teddy bear, tahimik ang courtroom, at ang iilan ay narinig ang paghikbi. Sumunod ang audio recording ng pagtatalo ni na Clara at Manang Fe, kung saan mariing pinagbabawalan ni Clara si Biboy na kumain at pinipilit itong mag-aral ng sobra-sobra. Naririnig ang lamig sa boses ni Clara at ang bahagyang panginginig ng boses ni Manang Fe. Ang lahat po ng ito ay malinaw na ebidensya ng emotional at psychological abuse, mahal na hukom, sabi ni Cardo. Ang isang inosenteng bata ay pinahihirapan sa ilalim ng kanyang sariling tahanan. Bumangon si Attorney Corpuz. Profesional na hukom, ang lahat ng ito ay out of context. Ang video ay maaaring manipulahin. Ang audio ay maaaring i-edit. Ito ay mga kasinungalingan lamang upang siraan ang pangalan ng aking kliyente. Hindi po namin kailangang manipulahin ang katotohanan, mahal na hukom, sagot ni Cardo. Ang katotohanan ay naririto. Pagkatapos, inilatag ni Cardo ang financial analysis. Ipinakita niya ang detalyadong paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa joint accounts ni Andres at sa trust fund ni Biboy patungo sa mga offshore accounts na nakakonekta sa mga Alonzo. Ngunit hindi lang iyon. Ipinakita rin niya ang koneksyon ng mga Alonzo accounts na iyon sa isang serye ng mga naluging negosyo at mga lumang utang ni Clara bago pa man niya makilala si Andres. Biglang bumangon si Clara. Lahat iyan ay kasinungalingan. Ang lahat ng pera ay para sa aking pamilya na nangangailangan. Nagtutulungan lang kami. Walang anumang mali doon. Mayroon po kaming saksi, mahal na hukom, na magpapatunay sa madilim na nakaraan ng nagrereklamo at sa kanyang tunay na motibo, sabi ni Cardo, at tumawag ng isang pangalan. Tinatawagan po namin sa bar ng testigo, si Mang Luis Santos. Pumasok si Mang Luis Santos, isang matandang lalaki na may mapanuring mata. Siya ay dating private detective na inupahan ni Tita Lourdes noong simula pa lang. Nagsimula siyang magsalita, mahal na hukom. Ako po ay inupahan upang imbestigahan ang background ni Doña Clara Alonzo de la Vega at sa aking pag-iimbestiga, natuklasan ko po ang kanyang malalim na utang sa sugal bago siya nakilala si Mang Andres. At bukod pa po roon, mayroon po siyang naging kaso sa korte noon, isang kaso ng suspicious death na kinasasangkutan ng isang mag-asawang Alonzo din. May koneksyon po siya sa kanila. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, sila po ang tunay na magulang ni Biboy Ramirez. Nagulantang ang lahat sa courtroom. Nagsimula ang bulungan.
Si Clara, na nooy kalmado, ay biglang namutla at ang pinakamalaking nakita ko po, mahal na hukom, patuloy ni Mang Luis, ay ang pagkakasangkot niya sa aksidente na kumitil sa buhay ng mga magulang ni B-Boy. Siya po ang nagplano para makuha niya ang trust fund ni B-Boy at ang mga ari-arian ng mga Ramirez. Ang lahat ay nasa kanya na ngayon. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin po. Isang car accident na mayroong twist. Siya po ang nagmaniobra upang magmukhang aksidente ang lahat para po makuha ang bata at ang kayamanan. Parang kidlat na tumama sa courtroom ang balita. Si Clara ay hindi lang isang abusado. Siya ay isang mamamatay tao. Biglang tumayo si Clara. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Kasinungalingan. Nagsisinungaling kayong lahat. Hindi totoo iyan. Ginagawa niyo lang yan para siraan ako. Nagsimulang sumigaw si Clara. Ang kanyang mukha ay nagngangalit. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Ako si Clara de la Vega. Walang makakatalo sa akin. Ang bata na yan ay akin. Ang lahat ng ito ay akin. Nawasak ang kanyang composure. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay nawala. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mga walang hiya kayo. Lahat kayo. Hindi ko hahayaan na makuha niyo sa akin ang lahat. Sinubukan siyang pakalmahin ni Attorney Corpus, ngunit walang silbi. Nagsisigaw si Clara. Itinuro si Andres. Kasalanan mo ito, Andres. Gusto mo akong sirain. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Mahal na hukom, sabi ni Cardo. Mayroon pa po kaming isang saksi. Naglakad si B-Boy. Dahan-dahan, papunta sa bar ng testigo. Siya ay inalalayan ni Tita Lourdes. Maliit ang bata, at ang kanyang mga mata ay malaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang nasa mga mata niya, kundi tapang. B-Boy. Anak, malumanay na tanong ni Cardo. Anong gusto mong sabihin sa hukom? Tumingin si B-Boy kay Andres, at pagkatapos ay kay Clara na nanginginig sa galit. Huminga siya ng malalim. Nagugutom po ako, at hindi niya po ako pinapakain. Pinipilit niya po akong mag-aral kahit pagod na ako. At tinatawag niya po akong walang kwenta. Takot po ako sa kanya. Gusto ko po si Papa. Ang simpleng pahayag ni B-Boy na galing sa puso ng isang inosenteng bata ay tumama ng matindi. Narinig ang mga paghikbi sa courtroom. Ang mga salitang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang ebidensya. Tumayo ang hukom. Batay sa lahat ng ebidensya na inilatag, ang mga testimonya ng mga saksi at ang pag-amin ng nagrereklamo sa kanyang sarili, ang korte ay nagpapasya. Nagtinginan ng lahat. Ang bawat segundo ay tila isang oras na ang kustodiya ng menor de edad na si B-Boy Ramirez ay ipagkakaloob kay Mang Andres de la Vega. Bukod dito, ang nagrereklamong si Doña Clara Alonzo de la Vega ay kinakailangan magbayad ng danyos sa biktima at ibalik ang lahat ng pera na kinuha niya. At ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa pagkakasangkot ng nagrereklamo sa pagkamatay ng mga magulang ni B-Boy Ramirez ay ipapasa sa pulisya para sa kaukulang investigasyon at kasong kriminal. Napabagsak si Clara sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho. Niyakap ni Andres si B-Boy. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Ang bigat ng lahat ay tila inalis sa kanyang mga balikat. Hinigpitan niya ang yakap. Naramdaman ang munting katawan ni B-Boy na nanginginig sa kanyang bisig. Ito ang simula ng kanilang paggaling. Niyakap ako ni Papa Andres ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa likod ng aking ulo. Amoy ko ang kanyang damit. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Tapos na ang lahat ng sigawan sa korte. Nawala na ang galit na mukha ni Mama Clara. Ngunit kahit tapos na ang ingay, naroon pa rin ang takot sa loob ko, tila isang maliit na ibon na nakakulong sa aking dibdib.
Ligtas ka na anak, bulong ni Papa Andres. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakahinga ako ng malalim at naramdaman ko ang paglamig ng aking mga mata. Hindi ako umiyak sa harap ng hukom, pero ngayon, kasama si Papa, biglang bumuhos ang aking mga luha. Ang mga luha ng takot, ng sakit, at ng pagod. Mahigpit na niyakap ako ni Papa at pinayagan niya akong umiyak. Pagkatapos ng korte, sumakay kami sa isang sasakyan. Hindi ito ang aming lumang kotse. Tahimik ang biyahe at ramdam ko ang presensya ni Papa sa tabi ko. Hindi niya ako binitawan. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, tinitignan ang mga dumadaang puno. Ang bawat puno ay parang isang alaala ng pagtakbo, pagtatago, pero ngayon, walang tumutugis. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay. Hindi ito ang malaking mansyon. Mas maliit ito, pero mas maliwanag ang kulay. May munting hardin sa harapan, puno ng mga makukulay na bulaklak na sumasayaw sa hangin. Walang mataas na bakod, walang malalaking pinto na nagtatago ng mga lihim. Hinawakan ni Papa Andres ang aking kamay. Tara, anak, ito na ang bago nating bahay. Mabagal akong lumakad. Humakbang sa bawat yapak. Ang bahay ay may amoy ng sariwang pintura at pag-asa. Walang mabigat na hangin na galing sa loob. Tulad ng dati, nakikita ko ang sala, may malambot na sofa at maraming libro. Walang sirang laruan, walang mga sulok kung saan ako nagtatago. Ito ang kuwarto mo, B-boy, sabi ni Papa Andres habang binuksan ang isang pinto. Mas maliit ito kaysa sa lumang kwarto ko, pero mas malaki ang pakiramdam. May malaking bintana na nakatanaw sa isang malawak na bukid, hindi sa isang pader. May isang simpleng kama na may malambot na kumot, isang maliit na mesa na puno ng mga pangkulay at drawing pads. Ang paborito kong teddy bear ay nakaupo sa unan, tila naghihintay. Dahan-dahan akong lumakad, hinaplos ko ang kumot. Walang anino, walang mga lihim na tinatago sa ilalim ng kama. Naramdaman ko ang presensya ni Tita Lourdes. Dumating siya sa bahay ilang araw pagkatapos naming lumipat. Hindi siya nagdala ng mga mahirap na libro tungkol sa pag-iisip o mga nakakatakot na tanong. Nagdala siya ng mga clay, pintura, at malalaking papel. B-boy, anak, malumanay na sabi ni Tita Lourdes. Gusto mo bang maglaro tayo? Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. I-drawing mo lang ang nararamdaman mo. O kaya, gawin natin ito sa clay. Sa una, nag-aalangan ako. Nasanay akong itago ang aking damdamin. Nasanay akong matakot na magsalita. Ngunit ang mga mata ni Tita Lourdes ay malumanay at walang paghuhusga. Dahan-dahan, kinuha ko ang clay. Piniga ko ito at gumawa ako ng isang maliit na ibon. Ang ibon ay may hawla. Pagkatapos, tinanggal ko ang hawla mula sa ibon. Nakaramdam ako ng bahagyang gaan sa aking dibdib. Ito ang pakiramdam ng kalayaan. Mas madalas nang kasama ko si Papa Andres. Hindi na siya laging nasa trabaho. Ngayon, nagbabasa siya ng mga kwento sa akin bago matulog. Ang kanyang boses ay malambing at ang mga kwento niya ay puno ng pag-asa. Naglalaro kami ng board games at hinahayaan niya akong manalo minsan. Minsan, kinukuha niya ako sa hardin at tinuturuan niya akong magtanim ng mga bulaklak. Ang aking mga tawa ay tila nawala ng matagal. Ngunit ngayon, naririnig ko na ang mga ito muli. Isang hapon, habang nagbabasa si Papa Andres ng isang libro tungkol sa isang matapang na prinsesa, nakahiga ako sa kanyang tabi. Naramdaman ko ang init ng kanyang bisig. Ang aking puso ay naging masaya. Ito ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ito ang pakiramdam ng pagmamahal. Biglang bumangon ako. Tumingin ako kay Papa Andres. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal kong naramdaman pero hindi ko maipakita. Dahan-dahan, niyakap ko siya. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Papa Andres.
Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Mahal kita, Papa. Bulong ko. Ang aking tinig ay mahina ngunit totoo. Niyakap ni Papa Andres ako ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, anak. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Kahit tapos na ang korte, may mga gabi pa rin na nagigising ako, nanginginig. Ngunit sa bawat gabi, si Papa Andres ay laging nandoon. Uupo siya sa tabi ko at hahaplusin ang aking buhok. Ligtas ka, anak. Bulong niya. Nandito si Papa. Hindi ka na mag-iisa. Sa isang gabi, habang nagbabasa si Papa Andres ng kwento bago ako matulog, nakatingin ako sa kanya. Ang mga salita ay tumatakbo sa aking isip. Papa, malumanay na tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong. Totoo po ba ito, Papa? Hindi po ba ako gigising sa bangungot ulit? Niyakap ako ni Papa Andres ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa likod ng aking ulo. Naramdaman ko ang kanyang tibok ng puso. Totoo po ba ito, Papa? Hindi po ba ako gigising sa bangungot ulit? Ang tanong na iyon ni Biboy ay nanatili sa aking isip. Hindi lang ito basta tanong ng isang bata. Ito ay sumasalamin sa lahat ng takot at trauma na pinagdaanan niya. At doon, sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng aking responsibilidad. Hindi lang ako ang kanyang tagapagligtas. Ako ang kanyang tagapagbuo. Kailangan kong iparamdam sa kanya na ang kaligayahan at kapayapaan ay totoo at hindi na kailanman magiging isang masamang panaginip. Kaya't ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang ipinagpaliban. Inilaan ko ang aking buong oras kay Biboy. Ipinasa ko ang karamihan sa aking mga responsibilidad sa kumpanya sa aking mga pinagkakatiwalaang kasamahan. Ang tanging mga kritikal na desisyon lamang ang aking pinangasiwaan. Ngayon, ang aking trabaho ay ang maging isang ama. Sinubukan kong punan ang bawat puwang na naiwan ng nakaraan. Bawat umaga, ako ang gumigising kay Biboy. Hindi na siya nagtatago sa ilalim ng kumot. Ngayon, ngumingiti na siya. Magandang umaga, Papa. Masiglang bati niya. Magkasama kaming nag-aagahan, nag-uusap tungkol sa simpleng bagay kung anong masarap na pagkain o kung anong plano namin para sa araw na iyon. Hindi na ako nagmamadali. Ang bawat sandali kasama niya ay mahalaga. Isang hapon nakita ko si Biboy na nakaupo sa sahig ng kanyang silid, hawak ang isang coloring book. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Papa, malumanay na sabi niya, hindi ko po alam kung anong kulay ng bahay. Lumuhod ako sa tabi niya. Gusto mo bang tulungan ka ni Papa? Bakit hindi natin lagyan ng kulay bahaghari? Ngumiti siya. Kinuha ko ang krayola at magkasama naming nilagyan ng kulay ang mga pahina. Sa bawat kulay na inilalapat namin, naramdaman ko ang paghilis ng kanyang mga galos. Ang bawat linya, bawat kulay, ay tila nagtatayo ng isang bagong pundasyon ng tiwala sa pagitan namin. Madalas kaming lumabas, NG bahay. Dati, takot si Biboy na lumabas, lalo na kapag marami ang tao. Ngayon, malaya na siyang tumakbo sa parke, sa bukid, at maglaro ng bola. Ang kanyang mga tawa ay mas malakas at mas tunay kaysa kailanman. Isang beses, nagpiknik kami sa isang malawak na bukid na may nakatanaw sa taal. Naglatag kami ng kumot at nagkuwentuhan habang kumakain. Tiningnan ko si Biboy na masayang tumatakbo sa mga damuhan, naghahabol ng paru-paro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman, sa kapangyarihan, o sa perpektong imahe. Ito ay nasa mga simpleng sandali na kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Ang pagkakita sa kanilang kaligayahan, ang aking perpektong pamilya na ipinilit ko noon ay isang ilusyon lamang. Ito, ang nakikita ko ngayon, ang tunay na pamilya. Isang gabi, bago matulog si Biboy, umupo ako sa tabi niya. Biboy, anak, simula ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. May gusto akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagmamahal. Noon, Papa ay masyadong abala. Patuloy ko, pinipigilan ang luha sa aking mga mata. Masyado akong nag-focus sa pagiging successful sa paggawa ng pera. Sa dami ng trabaho, hindi ko napansin ang mga nangyayari sa iyo, anak. Hindi ko nakita ang sakit mo. Ang pagpapabaya ko ay ang aking pinakamalaking pagkakamali. At para doon, Papa ay humihingi ng tawad. Ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa iyo. Niyakap ako ni Biboy. Ang kanyang yakap ay maliit ngunit puno ng pagpapatawad. Okay lang po, Papa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga salita ay tila nag-alis ng malaking bigat sa aking dibdib. Hinding-hindi na ulit mangyayari iyon, anak. Pangako, poprotektahan ka ni Papa sa lahat ng oras. Walang sino man ang makakasakit sa iyo ulit. Pagkaraan ng ilang linggo, bumisita si Tita Lourdes. Nakita niya ang pagbabago sa bahay at ang malaking pagbabago kay Biboy. Mas masigla si Biboy, mas madalas nang ngumiti, at mas kumpiyansa. Andres, sabi ni Tita Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang laking pagbabago ni Biboy. Kitang-kita ang paggaling niya. At ikaw din. Hindi lang niya ito pagpapagaling. Ito ay pagtatatag ng isang tunay na pamilya. Salamat sa iyo, tita. Sagot ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan. At kung hindi dahil sa mga payo mo, hindi ko malalaman kung paano ko siya tutulungan. Ang puso ng isang ama ay makakakita ng katotohanan. Andres, kailangan lang nating buksan ang ating mga mata at pakinggan ang tahimik na tinig. Sa gabi, habang nag-uusap kami ni Biboy tungkol sa kanyang mga pangarap, isang bagong kislap ang nakita ko sa kanyang mga mata. Hindi na ito kislap ng takot, kundi ng pag-asa. Papa? Sabi ni Biboy. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Gusto ko na pong bumalik sa school. Gusto ko na pong magkaroon ng mga bagong kaibigan. Katulad ng ibang bata, napangiti ako. Isang malaking hakbang ito para kay Biboy. Ang takot ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng pag-asa at kagustuhang lumago. Ang kanyang anak ay handa ng harapin ang mundo na may tapang at pag-asa. Naramdaman ko ang pag-asa na bumabalik sa aming buhay. Ang aming laban ay hindi pa tapos. Ngunit ang aming paglalakbay patungo sa paggaling ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, kami ay magkasama. Matatag ang aming pagkakahawak sa isa't isa, handang harapin ang anumang hamon. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Ang pagdududa at takot sa puso ni Biboy ay unti-unting napalitan ng kagalakan at pag-asa. Sa aking paningin, unti-unti kong nakikita ang muling pagyabong ng isang bulaklak na muntik ng malanta. Ang aming bagong bahay, na dating simple at tahimik, ay napuno na ng tawa at buhay. Dumating ang araw na ipinasok ko si Biboy sa isang bagong paaralan. May bahagya pang kaba sa kanyang mga mata. Nang ihatid ko siya sa gate, ngunit nakita ko rin ang kislap ng excitement. Magpakabait ka, anak, sabi ko. Hinaplos ang kanyang buhok. Opo, Papa. Ngumiti siya at tumakbo papasok sa paaralan kung saan naghihintay ang kanyang bagong guro at mga kaklase. Mula sa malayo, pinanood ko siyang nakikipaglaro sa mga bagong kaibigan. Ang kanyang tawa ay malakas, ang kanyang mga galaw ay malaya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang anino ng nakaraan. Ito ang tunay na Biboy, masigla, masayahin, at puno ng pag-asa. Ang kanyang pagbabago ay higit pa sa anumang tagumpay na nakamit ko sa negosyo. Ito ang aking pinakamalaking achievement. Sa unang parent-teacher conference, umupo ako at pinakinggan ang guro ni Biboy. Mang Andres, napakabait at napakasipag ni Biboy. Unti-unti na siyang nakaka-catch up sa kanyang mga subjects at napakabilis niyang makipagkaibigan. Sabi ng guro, nakangiti. May konti pa siyang pagka-introvert, pero nakikita naming nagtitiwala na siya sa kanyang paligid.
Naramdaman ko ang pagmamalaki sa aking dibdib. Ang dating takot na bata ay ngayon ay unti-unti nang nagiging isang kumpiyansang bata. Maraming magulang ang lumapit sa akin, nagbibigay ng simpatya at suporta. Ang balita tungkol sa aming kaso laban kay Clara ay kumalat. At marami ang humanga sa aking lakas ng loob na panindigan ang tama. Sa mata ng publiko, hindi na ako ang nagmamay-ari ng isang kumpanya. Ako ay isang ama na lumaban para sa kanyang anak. Isang hapon, niyaya ko si Biboy na bisitahin ang lumang mansyon sa Tagaytay. Nag-aalangan ako. Ayaw kong gisingin ang masamang alaala sa kanya. Ngunit tiningnan ako ni Biboy. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Papa, gusto ko po itong makita." Sabi niya. Pumasok kami sa mansyon. Walang buhay ang bahay. Ang mga muebles ay nakatakip at ang hangin ay mabigat. Naglakad kami sa mga silid na minsang puno ng takot. Ang dating playroom, ang dating kwarto ni Biboy. Narinig ko ang aking sariling puso na kumakabog. Ngunit si Biboy, naglalakad siya ng kalmado. Tinitingnan niya ang bawat sulok, hindi nang may takot, kundi nang may pag-unawa. "Papa, dito po ako umiyak dati," sabi niya. Itinuro ang isang sulok sa kanyang dating kuwarto. Pero hindi na po ako takot ngayon. Niyakap ko siya. "Mahalaga na natatandaan natin ang nakaraan, anak, para matuto tayo mula dito. Pero mas mahalaga ang ngayon at ang kinabukasan." "Opo, Papa," ngiti niya. "Salamat po at niligtas niyo po ako." Sa paglubog ng araw, dinala ko si Biboy sa isang tahimik na dalampasigan. Ang hangin ay malambing at ang tunog ng alon ay nakaka-relax. Umupo kami sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay orange at violet ng kalangitan ay tila isang pagpipinta. Tiningnan ko si Biboy, ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Naramdaman ko ang tunay na kaligayahan na dumaloy sa aking dugo. Ito ang bunga ng aking laban. Hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, kundi ang pagiging isang ama at ang pagmamahal na aking ibinigay. Ang halaga ng lahat ng ito ay hindi masusukat ng salapi. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Hindi lang ako ang makikinabang sa aral na ito. Marami pa ring Biboy sa mundo na nakakulong sa kanilang sariling perpektong hawla. Makalipas ang ilang buwan, inilunsad ko ang isang non-profit foundation na tinawag kong Pag-asa ng Bata, Hope of a Child. Ang layunin nito ay tulungan ang mga batang biktima ng pang-aabuso at bigyan ng legal assistance ang mga pamilyang nangangailangan upang makalaya mula sa nakakalason na kapaligiran. Ibinuhos ko ang aking oras at resources sa foundation. Ito ang aking bagong misyon, ang aking bagong dahilan. Niyakap ko si Biboy ng mahigpit, nanginginig ang aking mga labi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ang lahat ng sakit at pagsubok ay nagbigay daan sa isang bagong simula. "Hindi ka na mag-isa, anak." Bulong ko sa kanyang tainga. Ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. "Habang buhay kitang poprotektahan at kasama kitang bubuo ng bagong, mas matatag na pamilya." At dito nagtatapos ang kwento nina. Sa lahat po ng nakinig, marami pong salamat sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat salita na aking isinulat, bawat eksena na aking iginuhit, ay ginawa ng may pagmamahal at pag-asa. Habang sinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nagalit, nasaktan, umasa, at nagdiwang sa bawat tagumpay ni na Andres at Biboy. Ang kanilang kwento ay higit pa sa simpleng pag-ibig. Ito ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal ng isang magulang, ng lakas ng pagpapatawad, at ng kakayahang bumangon mula sa pinakamadilim na bangungot. Naway naramdaman ninyo ang bawat emosyon at naway nag-iwan ito ng isang malalim na marka sa inyong mga puso. Ang pagtitiwala, pag-unawa,
at paglaban para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay ang pinakamahalagang aral na nais kong ibahagi. Salamat po muli sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Junaid Had.